So ayan, magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Muling pagbisita sa bahay ni Kuya Ler po mga kabayan. Yung aking ahawa, kumustahin po natin. No, dahil ilang linggo ba kami hindi nakita mga kabayan kasi nga naging busy tayo kay Tatay Ronnie, naging busy din tayo kay Nanay Antonina and everything. No, kasi po mga kabayan, may nag-comment din po doon na kung bakit hindi daw ako naka-focus sa isang bahay, bakit daw hindi ko pinapatapos bago ako pupunta or tatawid sa ibang pinabahayan natin or pabahayan natin. Ganito po kasi ang mga kabayan. Yung mga sitwasyon, yung mga bagay-bagay, hindi po naka-fix. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, no? May mga pagkakataon na yung mga ginagawa natin na meron tayong i-priority. No? Meron tayong i-priority po mga kabayan. At in-explain ko rin po ito mga kabayan bago kami tumawid sa bahay ni Nanay Antonina, na si Nanay Antonina, ipagpaliban ko muna po mga kabayan kay Tatay Ronnie. Kasi total kay Tatay Ronnie, nakakatayo pa naman po mga kabayan kahit signal number 1, kayang-kaya pa niyang harapin yung hangin. Pero kay Nanay Antonina po mga kabayan, kahit 0.5 po na lakas ng hangin po, hindi na po kakayanin. Kahit hipan ko po mga kabayan, kayang-kaya pong ibuwal yung bahay ni Nanay Antonina. Kaya yun po yung dahilan kung bakit tumawid po tayo kay Nanay Antonina, na iniwan po muna natin si Tatay Ronnie. Diba? Kaya yun po yung mga bagay-bagay na lagi kong sinasabi, no, na kailangan malawak yung pag-uunawa natin, yung isipan natin sa mga bagay-bagay na nangyayari po sa mission natin. Lagi kong sinasabi po yan, lahat ng ginagawa natin walang fix na araw, na oras, dahil may mga emergency, may mga pagkataon na kailangan takbo doon, takbo dito kasi mayroong priority. No? So, yan po yung ating sitwasyon sa mission po natin mga kabayan. Yes, of course, 101%, unahin ko muna si Nanay Antonina. Baka mamaya madaganan sa bahay niya dahil madalas ang pag-uulan at bagyo ngayon, sunod-sunod, na hindi pa nakaalis yung isang bagyo, may balita na naman, yan na naman, may bagyo na naman paparating, yung mga ganun ba. Sana lawakan natin yung pag-uunawa, no? Wag nakapako yung isang unawa natin mga kabayan, no? Wag nakapako yung unawa natin. Kailangan laging malawak yung ating unawa at kaisipan sa mga bagay-bagay kung bakit ganito ang nangyayari. So yun po yung dahilan kung bakit hindi ako magstay. Talagang hindi ako mag-i-stay mga kabayan, no? Lalo na ngayon na mga light materials lang po yung ating maibibigay sa mga pabahay natin ngayon. Pag nabigyan ko ng light materials, ipaubaya ko na sa taong nabigyan ko, okay, bahala ka na. Gawin mo yan, bisitahin kita ulit, no, i-update kita ulit kapag meron ka nang naopisahan. Dahil tatawid ako sa kabila barangay. Dahil mayroon na naman akong bibigyan doon. So ganyan. Ganyan po mga kabayan. Huwag niyo pong asa na magstay ako ngayon sa isang pabahay po mga kabayan. Tawid, 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 tawid. Depende po yung sa sitwasyon. Kung walang mga kasabay. Pero kung may mga kasabay po mga kabayan na mga pabahay light materials natin, tawid ako doon, lipad ako doon, lipad ako doon, lipad ako dito. Ganyan. Pero pag isa lang pong bahay na nabigyan natin, conforme po sa mga biyaya na binibigay natin, of course, lipad ako ng lipad. Pero kung iisa lang na walang mga kasabay, sige, mag-i-stay ako. Babantayin ko, tutulungan ko. So, ganun po mga kabayan. Lagi po tayo nakadepende sa sitwasyon, ha? Hindi po tayo naka-fix. Okay, so dito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Ler. So ayan po mga kabayan, nakita nyo po, no? May bagyo. Siguro hinabol ni Kuya Ler, mga kabayan, no? Merong brace sa ilalim, nilagyan din po niya ng kahoy sa itaas. Pero wala akong nakikitang pako. Pero may nabili naman akong mga pako sa pangdingding, pako sa pang bubong and everything. Kailang tinali muna niya ng alambre. So ibig sabihin siguro hindi pa to naka-fix. Temporary
ginawa mo yan ng paraan dahil ulan, bagyo, para lang talaga safe at hindi mabasa yung kanyang mag-iina. No? Kasi yung dating kugon, eto na ngayon. Nasa kabila na. Ayan, sa katunayan, ayan po, hindi po natatapos. Ayan, ang lalaki ng mga kawayan niya nahahakot. So, ibig sabihin, nailipat na niya, temporary ang tali, hinabo lang po niya yung mga kabayan kasi nailipat na po niya lahat. Napakaganda pa rin. No? Napakaganda pa rin ng paggagawa niya. Kung anong paggagawa niyang tibay dyan sa dati mga kabayan, ganun din po sa paglipat niya dito sa extension niya mga kabayan. Napakaganda. Napakaganda. Akala mo cottage, dagat po mga kabayan. Ganyan kaganda. Kuya Ler! Kuya Ler! Ate Katrina! Oh, bakit walang tao? Walang tao. Ay, Nay, saan po sila? Nasa ospital. Ha? Kailan? Araw ng Martes. Nung nakaraan pa. Bakit sino na hospital? Yung bata. Yung maliit? Oh. Ay, apo. Naalala ko mga kabay, may nag-ano doon, may nag-comment na payat yung bata. Sabi ko, oo, payat ang bata, pero nagkalaman-laman na siya mga kabay kasi vitamins ko, nagbigay ko ng vitamins, tiki-tiki, silin, no? At napansin ko nung unang punta ko dito mga kabayan, talagang oo, payat, no? Ilang araw pa kasi yung mga kabayan, talagang bibing-bibi, sanggol na sanggol talaga, ilang araw pa lang po yung mga kabayan na datnan ko dito. Nakita ko nga po mga kabayan na payat siya, kaya ako nag-abot ng vitamins ng bata, no? Para makainom. Akala ko okay na. Bakit, Nay? Ano pong nangyari sa bata? Bakit po ubos-ipon? Oh. Ayun na nga sinasabi ko mga kabayan eh, 'di ba? Grabe. Hindi lang mga matatanda, no, pati bata, lahat, walang pili. Yung panahon na tag-ulan po mga kabayan at bagyo, hindi lang po bata, hindi lang po mga matatanda, lahat po talaga. Kahit kami mga kabayan, ubos-ipon din po dahil sa klima dito. Lalong-lalo na super lamig dito sa kabundukan. So, ibig sabihin, nandoon ngayon sila sa ospital. Nandun. O kumusta na daw yung bata? Alam niyo po kung ano na nangyayari sa bata? Wala na to. Anong wala na daw? Wala na yung sipon. Nakakagulat naman po yung sinabi yung wala na daw. Nagulat naman ako. Wala na daw, kumbaga pagaling na. Oh, Kailan ang uwi niya? Hindi ko alam. Hindi umuwi si Kuya Ler ngayon. Nagbabantay doon sa asawa niya. Kahapon. Kapon nandito siya. Oh, nag-utang ng 200 doon sa... Saan? Diyan sa nagbibili ng puso. Bayaran. Binigyan. Binigyan ng 200. Oh, Diyos ko, nagulat naman ako. Yaw-yaw ako ng yaw-yaw dito. Ang akala ko nandyan sila. Nagulat lang ako kaya napatawag ako bigla kasi yung pintuan ng mga kabayan ay nakadagan ng kahoy. Oh, akala ko nga saradong-sarado kasi diyan nakasarado pero dito pwede ka namang dumaan. Oh, ayan oh. Oh. Dito ako nagulat, kaya bigla ako napatawag, magsalita pa sana ako mga kabayan. Sabi ko, bakit may saradong ganyan? May nakadaga na kahoy dito. Yung pala wala dito. Tapos may mga sampay dito mga kabayan. O, di ba? Ito yung sinabi ko kanina mga kabayan. Temporary lang to. Para lang talaga, hindi mabasa yung mag-iina. Biro mo, inubos, sipon yung mga bata kaya nasa ospital. No? Temporary lang niya, hindi pa niya naalis. Ito yung original na kinapitan ng kugon po mga kabayan. No? Ito yung original. Hindi pa niya napalitan ng mga malalaking ganito para pagpakuan ng yero. Temporary kasi hinabol po niya ito mga kabayan. Ayan o, napakanit, napakaganda tingnan po mga kabayan. Maganda yung kanyang pagkagawa, napakatibay. Ayan o. Diba? Kaya sabi ko, nakadepende tayo sa mga binibigyan natin ng light materials. Kapag matanda na, nag-iisa sa buhay na hindi kayang gumawa or walang kaalalay, matik po yun, alalayan po natin. Magtatawag tayo ng karpintero. Pero kung katulad naman ni Kuya Moy and Kuya Ler na marunong,
kahit unti-unti, hayaan natin sila. Mga bata pa sa marunong pa sila. Para yung time natin, no, sulit at makatawid tayo sa iba pa. Makalipad tayo mga kabayan, no, na hindi tayo nakapirmi sa isang lugar. Pabalik-balik. Kaya, punta kay Ler, punta kay Moy, punta kay Nanay Antonina, punta kay Tatay Ronnie, no, and son kay Tatay Uming, bahala ng Panginoong Diyos kung anong mangyayari or more pa na mabigyan natin. So ito, nakatayo pa din dito. Ito, hindi pa naisalpak ni Kuya Ler, no, kasi nga nagkasakit pala yung bata. Ito muna inunan niya. Ito muna inunan niya, yung bubong. So okay na yung bubong. Ang dingding na lang po mga kabayan. Yun nga, ngayon lang kasi umaraw mga kabayan, no? Nay, no? Ngayon lang talaga umaraw ng ganito mga kabayan. Kaya, syempre, alalay, yung trabaho nila, dahan-dahan din. No? Dahan-dahan din po mga kabayan. Hindi sila makakilos ng buong maghapon. Kasi nga, umuulan. Pag hinto, sige, minsan pa naabutan ko dito kahit umaambon. Hala, sige pa din sila. Trabaho pa rin sa bahay nila. Kaya, ngayon, talagang hindi makapagtrabaho kasi ang mag-ina, yung sanggol, yung baby nila na bunso, nasa ospital. Nasaan po yung panganay po nila? Doon sa lulan. Sa kabila. Sa pasbol. Iniwan mo na doon. Oh. So sila ngayon, sa kayong magnanay, nandoon sa ospital ngayon. Wala kayong balita kung kailan uuwi dito, kung kailan makalabas? Hindi kasi sinabi kanina, tumawag siya. May number ba? May number. O pahingi ako ng number nila. Sa hospital sila. Sa Purak. Basta wala yung public hospital diyan, di ba? May number ka niya. Mayroon doon. Nakausap mo kanina. O anong pinag-usapan niyo po ni Kuya Ler? Wala yung asawa ko, sabi niya. O nasaan daw? Naghinang tira doon sa bayon niya. Yung kausap mo, yung asawa ni Kuya Ler. Yung anak ko. Veronica! Hello po. Ay, Kuya Ler, hawak ko. Asawa po. Kumusta yung anak natin? Wala na po. Anong wala na po? Wala na sakit! Ano ba yan? Nakakatakot naman yung mga sagot niyo. Wala na po. Ibig sabihin, gumaling na. Gumaling na po. Ayun. Yun ang tamang salita. Wala na po. Hindi yung wala na po. Nakakatakot naman yung ano na yun. Saan na kayo ngayon? Nasa hospital pa din? Nasa labas na po, madam. Saan labas? Labas ng hospital? Sa Rascal Boys. Uwi na po. Ibig sabihin pauwi na kayo. Anong sinakyan nyo? Single lang po. Sinong nag-drive? Ako. Pauwi na kayo. Dito ko kayo antayin na lang. Saan na kayo banda? Gabihin. Ha? Hindi magagabihin. Hindi kayo gagabihin? Single lang. Sige. Sige. Basta paano na kayo? Papunta na kayo dito, pauwi na. Mag-aantay ako dito sa bahay mo ha. Mag-aantay ako dito. Hawak ko ha. Namiss na kitang tabihan. Ha? Antayin kita dito ha, Kuya Ler. Sige. Antayin kita dito. Sige na. Bye-bye. I love you. Sige na. Bye-bye. Bye-bye, Ate Veronica. Ingat. Paalis na po. Nandito pa kami sa sa labas ng hospital. Paalis na. Sige. Ingat ha. Dahan-dahan ha. Opo. Mimingat. Bye-bye. Bye-bye. So, ayan po mga kabayan. Awa ng Diyos, no, ay okay na yung bata at tamang-tama din po yung pagbalik namin dito ay palabas sila or pauwi sila galing hospital po mga kabayan. Siguro ngayon sila na-discharge po mga kabayan. Tamang-tama, pauwi na sila kasi hapon na po mga kabayan. Pauwi na po sila. So, at least, no, nagulat man tayo sa balita na wala sila. No, hospital yung bata. No, ang importante ay okay na, no? Okay na discharge na po sila mga kabayan at pauwi na sila kaya inaantay po natin mga kabayan, no? Inaantay po natin si Kuya Ler and Ate Veronica po mga kabayan. Makumusta din natin sila kaagad, no? Kung ilang araw sila
Ang sabi ng lula ay 2 or 3 araw po sa ospital kasi nakaswero, no? Siguro nanghina yung bata mga kabayan or hindi makahinga dahil barado. Siyempre, mahirap pag bata mga kabayan, hindi marunong suminga, hindi marunong dumahak, no? Kaya kailangan talaga itakbo sa ospital mga kabayan para mapainom or antibiotic siguro, hindi ko alam, para pangpatunaw doon sa plema or sa sipon mga kabayan para hindi magiging barado yung ilong ng bata para makahinga syempre. Okay, sige. Antabayanan po natin si Kuya Ray and Ate Veronica. So, ayan na nga po mga kabayan. Sila ay paparating na. Nag-antay din tayo mga kabayan ng mga halos 1 oras po mga kabayan. No, at sila ay papauwi na. Antayin na po natin dito sa Diyos ko. May mga daladalang gamit. Siyempre, mga damit, bag. Hello! Hi, sa wakas nakauwi na rin kayo. Hi. May mga daladalang mga bag, mga damit. Welcome back, baby boy. Ha? Okay ka na? Sus ko mga kabayan, kaya sabi ko, nandito tayo, no? Magbigay ng mga light materials para sa mga katulad nila dahil napakalamig dito, kawawa yung mga bata. Kasasabi ko lang, last vlog ko mga kabayan na yung mga bata, no? Kapag ganito ang sistema, ulan, malamig, ubo, sipon. Pero ito na nga, nagsabi na ako noong nakaraan mga kabayan na ingatan yung mga bata kasi nga sipon, ubo, magkasakit. Pero di talaga naiwasan. Kumusta Ate Veronica yung bata? Okay na po siya. Okay na. Pero nung sinugo nyo doon, anong sabi ng doktor? Anong sakit niya? Pulmon po. Pulmonya? Sa likod. Hala, kawawa naman. Ang baby pa. Kuya Ler, bago ako magsalita, yung sigarilyo mo ha. Huwag maninigarilyo, huwag mag-kiss sa bata kasi naninigarilyo ka, number 1 bawal sa anak. Sinasabi ko sa iyo. No? I-interrupt ko muna yung pagtatanong ko ni Veronica. Huwag magsigarilyo dito sa loob ng bahay. Kung gusto mo magsigarilyo, doon sa tuktok ng bundok. Delikado sa bata. Kung ayaw mong mawala yung bata mo, ingatan mo. Kasi hindi pala biro ang sakit ng bata. Akala ko lang ordinaryong sipon, ubo, pulmonya. Pag hindi nagamot yung pulmonya, bronchitis. Pag hindi pa nagamot yung bronchitis, TB na. Kawawa yung bata. Kuya Ler. Kunin mo, padidiin mo muna. Sige. So, ayan mga kabayan. Siguro, sa sobrang lamig, lagi nalalamigan, buti na ngayon mga kabayan kahit papaano ay unti-unti nang naaayos ni Kuya Ler yung palibot ng bahay niya. Pulmonya, siguro natamaan yung likod mga kabayan, sobrang lamig, no? Sobrang lamig ng klima dito mga kabayan, ubo, sipon, maraming plema, hindi agad na gamot, kaya sa likod ang tirada kaagad mga kabayan. Siyempre, yung bata, no? Pumayat ngayon mga kabayan, pumayat. Bakit may sugat-sugat yung mukha niya, Ate Veronica? Mamula-mula. Bakit? Ano nangyari? Ewan ko po. Ha? Hindi naman nakagat ng lamok? Hindi po. Dinextrose ba siya? Opo. Dito. Ilang araw kayo doon? Martes daw kayo umalis? Opo. Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado. 4 na araw kayo doon. O sige, padidiin mo muna. May mga gamot siya? Amoxicillin po. Antibiotic. Nag-antibiotic na po mga kabayan kasi pulmonya matic yun. Para maibsan yung yung plema sa baga niya. Bababa, lulusaw, malusaw. Para guminhawa yung paghinga ng bata. Last time, wala naman siyang ubo nung nandito. Hindi ko narinig na umuubo. Hindi ko rin narinig na may sipon. Pero meron na pala yon. Meron na po. Meron na, hindi ko lang siguro napansin ng husto mga kabayan. Ang napansin ko lang, pangayayat. Kaya po pala mga kabayan, payat kasi may iniinda yung bata. Siyempre, pag may iniinda yung bata mga kabayan, lalo na pag may ubo, may lagnat, no, hindi maganang dumidi or hindi maganang
dumidi, syempre, no? Wala din ganang dumidi mga kabayan. Kaya pala, minsan iyak ng iyak. Yun ang napapansin ko, iyak ng iyak. Akala ko nagugutom lang. Iba na siguro ang pakiramdam niya. 'Di ba? Sabi ko sa iyo nung nakaraan, Ate Veronica, alaga ba yan si Enjek? No, kasi may mga doktor dito na umaakyat paalagaan sa injection para hindi ka agad magkasakit. Padidiin mo muna. Padidiin mo muna, sige lang. Doon ka muna, padidi ka muna. O kaya ayan po mga kabayan, ang laking tulong po talaga yung itong ginagawa natin, yung pagpapabahay kahit light materials lang. Kasi ang unang apektado kapag ang tirahan ay tagpi-tagpi lang, daw ng saging, wala, kawawa yung mga sanggol, yung mga bata na tulad nila. Kasi mostly mga kabayan, ganyan ang bahay dito. No, tapos, ang mga bata din halos lahat, hindi nawawala ng sipon ubo. Dahil sa klima, walang kagalingan. And then syempre, hindi sila masyadong na-educate. Or meron mga doktor na pupunta din dito, mga nurses, wala din silang time. No? Hindi sila pumupunta, hindi na-enjikan, kaya kawawa pag nagkasakit. Kawawa yung mga bata. Nandito kami, Kuya Ler, kasi kinumusta ko yung bahay mo. Kailang, akala namin kanina nandito ka. Sumalubong sa amin yung biyanan mo ay nasa ospital pala kayo. Natigil yung pagtrabaho. No, natigil yung pagtrabaho, okay lang. No, nakita ko naman na ilipat mo na yung yero mo at pati yung kugo mo na ilipat mo na dito, no. Nagawa mo na ng parang siguro kung hindi kayo napunta ng ospital, tapos na to. No, tapos na. Hindi bali. So ayan po, wala nang problema sa light materials kay Kuya Ler. Ang problem lang po niya is pintura na lang po mga kabayan. So may dala-dala kaming pintura, Kuya Ler. Para ang ating plywood ay pinturahan mo yan, water base yung binili namin para pag panay ulan kahit paano hindi kagad masira yung plywood, ha. Tapos yung yero natin ay meron na din, may pintura ang yero mo at yung plywood mo, and then yung ditong kapiraso na natitira ay mga kahoy dyan. Ang ganda ng pagkagawa mo, Kuya Ler, o paglipat ng kugon, maganda yung pagkagawa mo. So ito, nandiyan na, may pintura na, mayroon pa yung primer, no, ituturo mamaya sa iyo kung paano. Tapos mga brush nandiyan rin, mga roller na nandiyan rin, pati bulkasil. Pero napansin ko, Kuya Ler, ano nangyari sa bubong? Temporary lang yan or ganyan na talaga? Templary po. Ha? Templary po. Templary. O, timplahan kita mamaya ng kape. Temporary lang, temporary. Sige. Temporary. Templary, magmatagalan na yan. Hindi pala temporary, kundi pangmatagalan. Opo. Pang sa matagalan, parang ganun. Ha? Ano nangyari? Bakit panghabang buhay na yan na ganyan? Ano nangyari? Bakit ginanyan mo? May pako naman, marami namang umbrella nail. Yan, ano po ng kahoy po. Ha? Kahoy. So, ibig yung sabihin, ginanyan nyo muna kasi nagdaan ng maraming bagyo. Tapos, ulan, baka lilipad. Pero, sa susunod, pagbalik ko, pag okay ka na, kailangan, ito, palitan mo. Ha? Palitan mo yan. Ito yung kapit niya, siyempre iba yan. Magdoble ka ng ganyan para ito yung pagpapakuan mo. Pero hindi ganito. Ganito kalalaki. Kasi ito matitibay yan eh. Matibay yan eh. Dahil pa nga nung 2x2 dito eh. Matibay pa nga ito sa 2x2 kung tutuusin. Kasi mga bayog yan. Yan ang gagawin mo ha. Hindi pwede, Kuya Ler, na hindi mo to alisin. No? O ngayon, nakaganyan lang yan kasi wala pang kapit ng pako. Kasi nga, temporary pa lang, bakali pa rin ng hangin, ng bagyo. Pero pag once na napakuan mo na yan, matibay na yan, tanggalin mo to para mapinturahan mo. Ha? Nang hinayang ba kayo na mabutas ang yero? Hindi po. Ha? Hindi po. Akala ko nang hinayang kayo, ayaw yung mabutasan yung yero nyo. Natural, mabutas talaga ang yero kasi nga may umbrella nails. Ngayon, mayroon namang Volcasil. Huwag kayong mag-alala na mabutasan yan ng pako kasi may Volcasil naman. Para pag lahat ng butas, tapalan nyo ng Volcasil para walang tagas. Ha? Oh.
alisin mo yan, unti-untiin mo yan, no? And then pinturahan mo habang wala pang ulan. Tapos lagyan mo na rin ng unti-unti dingding kasi lalo na ngayon Kuya Ler. O, 'di ba? Anong sabi ko nung nakaraan? Kuya Ler, Ate Veronica, alagaan yung mga bata, no? Kaya minadali ko rin agad-agad kahit umuulan sumusugod kami dito kasi inaalala din namin yung anak nyo na sobrang lamig. Nakita namin ay may mga ubo-sipon kaya dali-dali din namin bumili ng materyales ihatid sa inyo para unti-unti inyong magagawa. Pero talagang hindi kayo nakaligtas, yung bunso mo pa. Nakaswero, 4 na araw po mga kabayan. So wala nang bayarin sa ospital kasi libre naman kayo sa ospital. Ang gamot na reseta na bili na. Okay na. Binigay po. Binigyan ng ospital. Kasi sila po mga kabayan, nung una hindi ko alam. Sila po mga kabayan sa hospital po, public hospital nila, no? Libre po sila unless lang kung mga laboratories po mga kabayan, kung kinakailangan, mga CT scan, ganyan, sa private na nila yung ginagawa, no? Pero yung sa loob ng hospital, libre sila mga kabayan kung anong meron dyan gamot sa loob, and then yung mabibili nila sa labas kung ano yung wala sa loob po mga kabayan. Ngayon wala ka ng problema sa gamot, ayos na. Tapos, ang follow-up check-up, huwag kalimutan ha. I'm sure, meron yung follow-up check-up. Kailangan pag sinabi ng doktor, follow-up check-up, balik ka sa ganitong araw, babalik ha, para ma-check nila. Kasi ang bata, hindi marunong uminda. Iiyak lang sila kapag merong naramdaman, hindi marunong magsalita. Mama, masakit ang tiyan ko. Papa, masakit ang ulo ko. Hindi. No? Kaya kailangan, ang doktor nakakaalam, balik kayo sa follow-up check-up ha. Ate Veronica, sinabi ba kung kailan kayo babalik mag-follow-up check-up? O kailan? No, titinan sa ano ha? Titinan sa date ng kung anong binigyan ng doktor ha? So ayan po mga kabayan. Okay, sige. Ito, plywood. Ito pa lang ang nakabit mo. Ngayon, na nakauwi ka na, magpahinga ka muna kahit isang araw kasi alam ko pagod ka at puyat ka sa pagbabantay sa hospital. Baka ikaw naman ang magkasakit, pahinga ka muna. Pag nakapahinga ka na, yariin mo to muna. Sabi ko sa'yo, di ba, unahin mo to para ang lamig ng mga anak mo. Unahin mo muna to. Oo. Yung palibot mo na, yun muna ang unahin mo. Yun ang importante para yung mga anak mo dyan hindi na masyadong malamig. At ito na lang ang problemahin mo. And then yan, i-plywood mo yan. Ito. Di magdagay ka ng pintuan dyan. Ha? Naka-plywood or bahala, basta gumawa ka ng pintuan dyan na maayos para yung tagos ng hangin hindi masyado diretso dyan sa mga anak mo. Tapos dito pwede mo nang ikawain tapos upuan. Ha? Upuan. So ayan, maayos naman po mga kabayan. So maganda naman po yung pagkagawa ni Kuya Lar. Ito yung sinasabi ko mga kabayan, sa tulad nila na ganito ang bahay at marunong sila gumawa mga kabayan, sila na bahala. Magbigay lang tayo ng light materials and then sila na bahala magdagdag ng mga kawayan. Kaya yung mga extension nila, bahala na sila mga kawayan kasi maraming mapupulot dito na kawayan katulad nito. Ang gaganda ng kawayan ni ni Kuya Ler, tapos ang titibay, tapos ang gaganda, ang tutuwid. Akala mo mga 2x2 mga tutuwid mga kabayan. Ang galing nga niyang gumawa eh. Hindi baling hindi niya magawa kaagad. Ang importante, unti-unti niyang magagawa. No? Kasi marunong naman sila. May pagkain pa? May bigas pa? Ha? May bigas pa? May pambahin kayo. May nabias. Mayroon pa? Okay. May pangkape? Wala na? Sige. Yung pangkape. Akin na. So, mayroon pa bigas. Walang problema sa bigas. Ang problema, kapay. Kasi mamumures sila pag walang kapay. Wala nang problema sa gamot kasi bibilhin ko. Kung mayroong problema sa gamot, ako bibili. Wala na. Wala na. Sabihin mo sa akin pag kailangan bili ng gamot pag may resita na hindi nabili ha. Taylor. Gatas. Saan ka? Gatas? Anong gatas niya? Bear Brand. Diyos ko, kung alam ko lang, bumili na sana ako doon sa ano. Ito. Pambili mo ng kape, tapos ito, pambili mo ng gatas, tapos ang sobra niyan, pamasahe para pang follow-up check-up. Ha? Wag anuhin ha, wag baliwalain yung follow-up check-up, Kuya Ler. Kasi delikado sa bata.
So, ayan po. Pag mahawak ka bata. Mapunit yan. Masayang. Itabi mo. So, ayan, Kuya Ler, nandyan na. I-explain sa'yo mamaya kung paano maglagay ng pintura. So, ayan po mga kabayan. Ito na yung update natin sa bahay kubo ni Kuya Ler na Light Materials. Siyempre, naging parte po dito ang ating mapagmahal and very generous sponsors. No? Ma'am Pia Cadiz from California, USA. And Ma'am Maria Corazon Argeles from Denmark. So, sila po yung naging sponsors na nabili at naibigay natin ng mga light materials po mga kabayan. Tapos, magpasalamat din po tayo mga kabayan. Separate po ito na nagbigay ng pintura, no, para lalong tatagal yung bahay nila. Wala na pong problema sa mga light materials. Okay na po. Mabubuo na po ang bahay. Wala nang kailangan bilhin. No? At ang pintura nandito na rin po mga kabayan. No? Yung pangdingding at saka pangbubong. Magpapasalamat din tayo kay Sir Del and Ma'am Maria Wright from Montana, USA po mga kabayan. No, nabigyan ko po Ma'am Maria si Kuya Moy and si Kuya Ler po. Kasi sabi ko kung sino yung nangangailangan ng pintura mga kabayan para tatagal at gaganda pa lalo yung kanilang bahay kubo, bibigyan po natin. So wala nang kailangan, okay na kay Kuya Ler. No, nagkataon lang po mga kabayan na may problem sa anak niya. So binigyan ko na rin ng cash po mga kabayan. Kasi titiyakin yung follow-up check-up. Tinanong ko na rin po yung bayarin sa ospital. Libre naman po sila mga kabayan. Wala nang problema. Tinanong ko rin po yung gamot ng bata. Nabili at naibigay na rin po ng doktor. So, kung meron pang additional, kung sakali, nabihan ko na rin po si Kuya Ler magsabi lang para bilhin ko yung gamot ko, kunin ko yung resita at bibili ko ng gamot para mainom sa bata po mga kabayan. So, ayan. Maraming salamat po muli kay Sir Del and Ma'am Maria Wright from Montana, USA sa inyong all-out support, no, na talagang na-appreciate nyo po yung aming munting adikain. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so halatang puyat ka pa, no, magpahinga muna, magpalakas muna bago gagawa ulit sa bahay. Bumawi ka muna. Baka ikaw naman ang magkasakit ngayon. Ay, ulitin ko, Kuya Ler, ang anak mo may pulmonya, no? Or pneumonia, pulmonya. Huwag na huwag kayong magsisigarilyo na nalalanghap ng bata. Kung hindi nyo mapigilan magsigarilyo, lumayo kayo, papasok ka dito, maghugas ka ng kamay mo, maghilamos ka, kasi, or magbihis ka ng damit, or maligo ka, kasi ang nicotine nakadikit sa katawan mo, sa damit mo, sa kamay mo, sa bibig mo, tapos kikis ka sa anak mo, malalanghap niya, baka lalong lalala. Pag nagka-TB yung bata, kawawa, mawala yung bata. Kung ayaw mong mawala yung anak mo, syempre, disiplinahin mo yung sarili mo sa pagsisigarilyo, kasi bawal na bawal sa bata. Ha? Okay. So, Ate Veronica, hindi na ako magtatagal, ha? Alagaan yung bata, ha? Pag merong naramdaman, check up ka agad sa center, huwag pabayaan, huwag antay ng matagal, ha? Okay, sige. Ganun din, ha? Kuya Ler, kasi ang hirap, di baling mahirap basta walang sakit. Mahirap na nga, may sakit pa, lalong problema. Ha? Okay, so ayan. Maraming salamat po.